in pari materia. So, itong in pari materia on the same subject. Pag translate mo to sa English, no? In pari materia. So, ito, tinitignan ng Korte Suprema o titignan ng Supreme Court natin kung meron bang batas para ma-resolve yung isang ibang issue na yon. Okay? So, yun yung canon of construction na ginagamit yung enacted laws ng Congress, both Senate and the House of Representatives to resolve an issue. Tinitignan kung meron silang resolve issue. So, importante na, kung sa business, importante na meron tayong in constant communication with our legal team. Para lahat ng decisions natin is make sure na legal and constitutionally abiding. Yan ang importante dyan. Yeah? Importante sumusunod tayo sa 1987 Constitution at lagi tayong in constant communication kasi ang mga abogado lang ang pwede mag-interpret yan. So itong binablog natin ngayon is para less yung paliwanag ng ating mga abogado. Kasi pag sinabi ng abogado in pari materia or in the same subject, papasok na dyan yung batas na umiiral sa Pilipinas regarding a certain business situation or business environment. So, halimbawa, kung sa sanitation yan. So, ang automatic, ang sasagot niyan is sanitation code. Di ba? Ano yung nakalagay doon sa sanitation code? Halimbawa, or kung labor problems yan, anong nakalagay sa Labor Code of the Philippines? Yeah? Yun ang pwede nating ilagay. No, in pari materia or in the same subject. Yun ang mas importanteng alam natin. Hindi na tayo kailangan para mag-aral magbayad pa sa school para lang mag-aral ng batas. Hindi na. Because we have to know the law para lang mas less yung paliwanag sa atin ng abogado. Kasi minsan, iniiwan natin sa abogado lahat eh. Wala man lang tayong sariling palo para pag-aralan yung batas. Sa Pilipinas tayo nakatira. Hindi lang naman yung abogadong subjected sa batas, lalo na tayo. Yeah? So, yun lang po.